Last 2 months ago, may napansin kaming bukol sa kamay ni Ada. Akala namin nung una, ganglion cyst. Pero sobrang tigas nito, as in parang buto at hindi gumagalaw. Kaya naman, pina-x-ray namin at ultrasound. Ni-request ang mga doktor na pa-x-ray ang kamay niya para ma-make sure kung ano daw yun. Pero wala namang nakita, normal naman daw. Kaya, nag-request naman ng another ultrasound. Sa ultrasound, lumabas na ganglion cyst nga. Pero ang pinagtataka ng mga doktor, bakit napakatigas kung ganglion cyst? Ang ganglion cyst ay malambot lang yun guys na parang laman or tubig na nagagalaw or napipindot mo. Pero kasi sa case ng anak ko, ang tigas niya at hindi gumagalaw as in parang buto siyang nakausli. At nagpa-schedule na nga kami ng operation. Ang sabi ng doktor, pwede naman daw hindi alisin or alisin na lang daw pag malaki na. Ang sabi ko naman, wag na namin antayin lumaki. Gusto namin paalis na kasi pag dinidiinan, medyo masakit na. Hindi din naman nagtagal ang operation, although kinakabahan ako. Pero mga 1 hour lang tapos na rin. After that, inexplain sa akin ng doktor na hindi ganglion cyst yung inalis nila sa kamay ng anak ko. Carpometacarpal bossing daw ang tawag doon sa buto na nakausli sa kamay ng anak ko. Inexplain din nila kung paano daw nangyayari yun. Mostly daw sa mga bata yun na hindi pa masyadong nagde-develop yung buto, then may traumang nangyari sa kamay ng bata, let's say habang naglalaro, nasaktan or napilayan o di kaya nabalian. So, dapat yung tutubong buto sa maling location siya tumutubo. Kaya ganun daw ang nangyayari. Pero hindi naman daw yung delikado. Ang sabi ng doktor, hindi rin daw yun cancerous at hindi daw tumor. Normal lang din daw. Yung iba kailangan alisin dahil nga minsan nakakasagabal sa pang-araw-araw na gawain. Ayan, tapos na si Ate Ada na maoperahan dyan. Parang wala namang nangyari. Eto na yung mga excess bone na inalis sa kamay ni Ada. Durug-durug na nga siya. Ang ganglion cyst ay ang bukol na parang may tubig sa loob at malambot. Carpometacarpal bossing ay matigas na bukol na as in parang may bato sa loob. Yun ang pagkakaiba nila. After 24 hours, pwede na nga namin alisin yan at isasabay na din sa pagligo niya. Ang sabi ng doktor, tubig at sabon lang daw. Huwag na daw lalagyan ng alcohol or betadine. Hindi siya kalakihan, meron siyang 2 tahi lang. Niresetahan lang siya ng paracetamol at antibiotic. Yung paracetamol hindi na rin niya nainom kasi hindi naman sumakit at hindi naman sumama yung pakiramdam niya. Yung antibiotic na binigay sa kanya is 2 times a day for 12 days.